Mga Biblia, Luke 10:30 to 36. Now, ang akong anak og si Rendel og si Amam, no, wala gyud madayon ang bata. Pero sige lang, duwa man gyud gitugot sa Ginoo. So naglubong sila gabi sa Pitos, no, gabi na nila gilubong gikan sa Iligan. But salamat sa Ginoo nga bisan ingon na ang gitugot sa Ginoo, wala ta kabalo sa plano sa Ginoo. And then I comforted ni Ama og ni Rindel kay pila na ka bulan? 5 months, no? 5 months. Almost 5 months, but at least nakaabot og 5 months. No, sa sunod mataw na gyud. Amen. Na mga Kristiyanon, kung dunay mahitabo sa atong kinabuhi, good or bad, atong pasalamatan ng Ginoo. Because God knows what is the best for us. We need to trust God. Nindot kayo ang ato nga Sunday school about personal devotion. If you are having a personal devotion, you are walking with God. Amen? Like Enoch, like Abraham. They're walking with God. Early in the morning, just open your Bible and pray. We need God guidance. No, importante kayo ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. So inauton ta kita mga Kristohanon, do not tay Bible. So itaas ang inyong tanang mga Bibles. Oh, amen. So dapat natay personal Bible wherever you go. Amo padulong, bring your Bible. Nata sa simbahan, bring your Bible and notebooks and ballpen para inyong isulat, inyong ma-review dito sa inyong balay about sa pagwali sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Diyos, importante kayo ni siya sa atong kinabuhi now. Luke chapter 10, verse 30 to 36. I'm going to preach this morning, who is your neighbor? Kinsa man ang imong silingan. Kaya ang uban, ingon sila, Pastor, kanya akong silingan, buutan siya, pero walay silingan. No? Dapat kita mga Kristohano, no? Blessing ta sa atong mga silingan. Amen? Now, akong basahon, start from verse 30. And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him and his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that was, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound him wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own best, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host. And he said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among thieves? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, this morning. Thank you, Lord, sa among mga bisita. Ako nagpray, Lord, nga di sila mo biya ning balay tigumanan, nga dili nila madawat si Jesus Christ nga ilang maluluwas, nga ilang masiguro ang ilang kaluwasan. Ako nagpray, O God, bless this message, Lord, nga among masabtan, Ginoo, ang imong plano sa among kinabuhi. Nga kami, Lord, dapat kami dunay compassion sa mga tao about their soul, O God. Lord, help this message, Lord. Wala ko'y mahimo kung wala ka. Bless our hearts and our mind, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, there was a lawyer who asked Jesus kung kinsay iyang silingan. So, ato ning basahon, the whole chapter, sa John chapter 10, doon ay usa ka lawyer who asked Jesus kung kinsay iyang silingan.
And Jesus began to tell a story to them. Nga dunay usa ka tawo gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho o gitulisan siya. Gisamaran siya sa tulisan o gibinlan lang siya o gamay nga kinabuhi o naghigda siya sa dalan. Na dunay tulo ka tawo nga nakalabay. Una, mauning a certain priest, ang pari, a church leader, busy nga tao, pero wala niya tabangi ang taong gikawatan. O miagi siya sa laing dalan, he doesn't want to help. Nakita niya ang tao nga gitulisan, half dead. Dito siya naglubog. O sa diya, pagtanaw niya nga nay tao, immediately, ni agi siya og laing dalan. Di siya gusto malangan, di siya gusto nga mutabang. Wala siya compassion sa maong tao. The next one, ikaduha ang Levite. Ang Levite, nanaog siya o giyang gitanaw. Na maybe naluoy siya. Gusto siya nga mutabang. Itanaw siya. Yang gitanaw, yang gisubay. Kinsa ka ni? Maybe nagunahuna siya nga kung ako ning tabangan, makagasto ko. Makagasto ko ani niya, malangan ko, mahugaw ko ani, kay maybe nagkadugo siya. So, naguna-una siya, kasi makagasto ko ani. So, ang gihimo, agi siya glaing dalan. Maybe nagdali siya. Now, mga Kristohanon, Christian, ang i-bless sa Diyos katong mga Kristohanon, na dili mahadlok, magagasto, para sa Diyos. Amen? And sometimes, doon na tayo tao nga ngay natutabangan, may ito makagasto ko ani. Then, we don't care that person. Ay katulo, a certain Samaritan, the lowest rank of society at Jerusalem. Sa diha nga nakita niya ang tao, nga gikawatan, half dead, nagigda sa dalan. First things nga niya, aduna siya kaluoy. He has compassion sa maong tao. O walay pagduwa-duwa, iyan ning gitambalan ang mga samad. O iyang gidala sa ospital, aron dunay muatiman niya. O iyang daan nga gibayran ang tambalanan. O mingsaad siya nga kung duna pa'y subra sa akong bayronon, kini iyang bayran sa iyang pagbalik. Now, Christian, gusto sa Diyos nga dili ta mahadlok mo invest para sa kalag. Amen? O si Jesus Christ nangutana sa lawyer, kinsa may silingan sa kawatan. Ang lawyer miingon, kadtong naluoy niya. Now, Jesus Christ wants to teach us to have compassion sa mga tao nga gisamaran, gitulisan sa yawa. Ang yawa, kawatan siya. Ang yawa, kawatan siya sa atong maayong kinabuhi. In John chapter 10, verse 10, the thief cometh, speaking about Satan, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that thee might have life, and thee might have it more abundantly. Now, ang yawa usa siya ka, ang yawa, ang trabaho sa yawa is to kill, to destroy. Now, Kristohanon, kung kita dili ta mosunod sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, ang yawa, ang iyang tinguha nato is to kill and to destroy. But the Lord Jesus Christ, ning ani siya, aron makabatunta sa kinabuhing dayon. And they might have it more abundantly. Ang yawa gusto niya nga ang mga tao ma-destroy ang ilang kinabuhi. Ug labaw sa tanan, ang ilang kalag ma-destroy sa imperno. Satan is blinded the mind of the unsaved people. Dili sila makasabot sa paagi sa kaluwasan. O kung walay mutabang nini mga tawhana, walay mo amuma nila, walay mo sugilo nila sa pulong sa Diyos, it is impossible na sila maluwas.
Na ako nang, kung amo kang bisita karon, kung wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan, ayaw pagbiya ning balay tigumanan. Kung dili nimo masiguro ang imong kaluwasan. Nga di nimo madawat si Jesus Christ kay imong maluluwas. Sometimes if we preach the gospel, ang mga tao nagununa sila, it is about religion. The gospel, it is not about religion. It is about the Lord Jesus Christ. Because the Lord Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. No mat cometh unto the Father, kung dili pinaagi lang ni Jesus Christ. Maybe dili ka mo dawat usay ang mga tao kung we preach Christ, dili lang dawaton si Kristo kay una-una nila basig mabaptis ko. Baptist cannot save you, but only the Lord Jesus Christ. If you are not saved, dawato si Kristo karon nga imong maluluwas. Pasudla sa imong kinabuhi. Aron makabaton ka sa kapasayloanan sa imong kalag. But who are these neighbors who needs help? Kinsa maning atong mga silingan na kinahanglan tabang, kinsa ning mga tawhana nga gitulisan sa yawa. Who are these people that needs our help? Now Christian, if you're saved, sama ka sa usa niini nga mga tao. If you are saved, nga niagi kag dalan og nakita ka sa mga tao, half dead. Every day, we saw people nga gitulisan sa yawa, gidagmalan sa yawa. They are blinded by Satan. They need our help. They need our prayer. Now, who are these people? Number one, our loved ones. Every loved ones nga unsaved, gitulisan o gikawatan sila sa yawa sa kinabuhing dayon. If they will die without Christ, they will die without hope of eternal life. Hey, higala, among mga bisita, kung nakakaroon ning balay tigumanan, nagunaw na ka, maluwas ka sa imong mga maayong buhat. No, you are wrong, because the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. You don't have hope of eternal life. Dawata si Jesus Christ karon nga manuluwas. Pasudla sa imong kanabuhi, saligi siya, nga siya'y makaluwas nimo while lying, kundi si Jesus Christ. Have faith on Him. And it's waiting you that He will call him. O ato siyang dawaton nga atong maluluwas, musud siya sa atong kinabuhi. O dili na siya mobiya nato. Now our loved ones, sometimes they don't like us, right? Because of our religion. Sa una sa diyang nabaptis na mi, mato mi sa balay sa mong lula, mingon ang mulon, na ano po ning mga laig relihiyon. Mausab na nga mungalan sa among mga silingan. Sana itawag nila nako bado karon baptist, ama tong baptist. Ang ilang nakita is religion, dili si Christ. They don't like us because of our religion. Ang ilang makita kung mo witness ta nila relihiyon, dili si Kristo, because Satan blinded their mind. Kaya ang yawa nagbuta nila. Pero kung doon na kay kahangawa sa ilang kalag, dili ka muundang to pray para sa ilang kaluwasan. Don't stop inviting them to come to our church service. Don't stop sharing them the gospel. Again and again. Maybe, Pastor, nagdawat mo siya sa Ginoo. Maybe that time, may mo siyang isiran. Nidawat siya, pero dili niya kinasing-kasing. Ano na yung mga tao nga grabe yun. Kapila na nako witnessan. Pero at last, na pira katuig, about 7 years, nakita na ako, nag-faithful na sa church, so nagpabaptize na. Amen? Kaya kung naluwas na maong tao, I will tell you this, doon ay kausaban siya kinabuhi. Di siya mahiluna, kundi siya musimba. Kung kana, doon na sa Holy Spirit nga nagpuyo niya. If that person is really saved, like us, there is change inside in our heart. Amen? Do you love your loved ones? Sa kanima kong mga loved ones, Pastor, mga gahi ni gulo, ikaw day sa una, wapa ka maluwas, gahi man sa tagulo. Wagay humok nga ulo. Diba? Hikapay niyang ulo, humok ba? Gahi tatanan. Apan maigsoon ko sa Ginoo, if we will continue, pray for them, and desire nga sila atong madala diya sa tailan sa Ginoo, well, maigsoon, God will work for us.
ang Diyos mo trabaho sa ilang kinabuhi. Our loved ones needs our prayer, they needs our compassion. Amen? Di ka na kumalimtan sa among lugar. Sa diyang bago mi na save, ang akong mga aunties, mga uncles, igsoon sa kong magpapa, imposible yun nga musimba sila. It is very impossible for me. Because they hate us, they don't like us, because we change our religion. Ang mga igsoon sa akong lolo, mga pari, duha ka buok. Piti nilang kasuko na. But now, nakita na ako sila, they're serving the Lord. Nakay ko, God, ang Diyos gamhanan siya. Amen? Aban maigsoon ko sa Ginoo, di na mahitabo kung muundang ta. Mintras natay kinabuhi, una pa sila kinabuhi, there is hope of eternal life. We need to have compassion to them. Dapat gipay sabot ni Jesus Christ, they are our neighbors. We need to care for them. E kani mga tauhana nga nang musupak sila, konsultihan nato sa pulong sa Diyos because Satan blinded them. Satan wants to destroy their soul. Ang yawa naninguha siya nga kining atong mga minahal sa kinabuhi, maimperno sila. But God loves them. And God has compassion to them. And He commanded us to preach the gospel, to reach them, to love them, to continue sharing the gospel. Now open your Bible in Romans chapter 9. Nakita nato diri nga grabe ang compassion, ang desire ni Apostol ni Paul sa iyang mga kaparintihan. In verse number 1, in Romans 9:1, I say the truth, in Christ I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, verse 2, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Ingon sa Apostol Paul, every day, every night, I have heaviness in my heart. Christian, doon na ba may kabugaton sa inyong kasing-kasing, ang inyong mga parenti, wa maluwas? O ingon mo, okay ra ninyo, mayrag maimperno mo, mga gahi mo gulo. Ingon si Paul, I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Wow, unsa ka grabe nga compassion na Apostol Pablo. Musugot siya nga siya mo ay maimperno, ang iyang mga kaparintihan mo ay muadto sa langit. What a great compassion. How about you today? You have a great compassion if you don't care sa imong mga loved ones, sa imong mga igsoon, sa imong ginikanan, sa imong mga pagumangkon, sa imong mga relatives. You don't care to them kung maluwas ba sila og dili. Now, Christian, dili na ingon ana dapat ang atong kasing-kasing as a Christian. Kung sa diyang gidawat na to si Jesus Christ nga atong maluluwas. Diri sa atong kasing-kasing, atong ma-feel sad ang compassion ni Jesus Christ ngadto sa mga tao. It is God's promise. If we continue and be faithful in God's service, God will save our loved ones. Ang mga Kristohanon, bisag unsa pay mahitabo sa atong kinabuhi, let's continue serving the Lord. Let's continue attending church services. Amen? Aron maluwas ang atong mga minahal sa kinabuhi. Kung mobiya ka sa pag-alagad sa Diyos, wa na yun, gamay na lang kayong chance kayo mo makaparintihan masahid. Because you are not there. Imo tang ma-realize, kaya imo ka ng, imo ng burden, imo ng responsibility, nga masuginlan sila sa kaluwasan. Kung nakita nila you are following the Lord, mga young people, work hard and be honest. Kung nag-ampo ko ninyo as a pastor, nga i-bless mo sa Ginoo spiritually and materially. Ang gusto sa Diyos, kita'y mag-una. If you are a businessman, God wants you to bless your business. Not a tail, but a head. If you are a student, God, He wants to bless you. Why? Because of your loved ones. Aron sila makakita nga atong Diyos nga gialagaran o sa kabuhi nga Diyos nga gialagaran. And then, mutuo sila sa maayong balita.
Kaya kung nakristohano na ka, niya pagka-kristohano nimo, nag-eskwela ka, bagsak ka sa mga imong kwan, bagsak ka sa imong subject, wa ka kahumag eskwela. Unya, kung nagnegosyo ka, na bankrupt imong negosyo, bingon sila, gigabaan na sa kay nibalig reliyon. They will not see Christ, right? And it's the reason why every one of us, what is your work? Work hard and be honest and pray that God will bless you spiritually and materially so that you become a blessing to others. Amen? Kami sa una mag-reunion mi. Bisan na lang in taon o panahon mo atubangan, maulaw mi. Kay kami mga luoy kayo. Ang among papa ug mama, kung kanang mag-amot, dili ka amot. Pero salamat ko sa Ginoo karon. Pag mag-reunion, unahon mi nilang tawag sa among mga parente. Because they know nga makatampo mi. Mag-reunion ganyan yung mga parente, dapat kita mo'y dakog amot. Amen? Kay kung wala kay amot, mo adto bay gato mukaon pagyud ka dayon, daghan ni mag-bring house pagyud ka, tanataw ng mga baptiso, mga luoy kayo. 'Di ba? Pero ikaw mo'y dakog amot, mayong ka. Ante, sa di pa ta maguan, sa dili mayong yung parente, magwali sa tas pulong sa Ginoo. Away mo supak oy. Basta dako kag amot. Pero adto, wa gyud mo tuon nimo. Di gyud ka, bisa na lang pa kunon ka. Mga igsoon ko sa Ginoo, we need to have a compassion sa atong mga parente. Pero ang nag-promise ang Diyos, kung kadayon lang ta, iyang luwason ang atong mga parentihan. It is the promise of God in Acts 16 verse 31. And it said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Amen? They claim this verse. Lord, nagingon ba ka Ginoo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Lord, luwasang akong pamilya. Christian, ninauto ta ang atong pagkakristohanon, imong i-serious. Salamat ko sa mga lolo, sa mga ginikanan, nga kung Sunday, ilang pugso ng ilang mga anak, ang ilang mga apo sa pagsimba. What a great blessing. Now, mga anak, salamat mo kung inyong ginikanan, nagpugos ninyo sa pagsimba. Ako, kung wa ko gipugos, akong mama, bunalan, kung di ko musimba, sa bata pa ko, di siguro ko mapastor. Pugson ko niya pa-attain o youth camp. Tagaan ko niya dus. Tagaan ko niya bag. Punta ako sa nina, ako magamit ito. O niya, ang pikas kamot, nagdalag bag, nagdalag dus. Pero kanang dus sa una, dako na na eh. Ang usa ka kamot, nagdalag puspos. Pag dili mo sakay, puspusan. Sakay na lang ka, puspusan ka. Sa una, wala ko na masabtay. But today, I understand. Force your children to come to the church, to read the Bible, to listen the Word of God. Pag-ani sa church, ayaw mo gawat na ng matulog. Ayaw katulog. Anak, ayaw katulog. The Word of God, importante kayo. Those people, maigsoon ko sa Ginoo, nga dili maminaw sa pulong sa Diyos, they're in danger of Satan's destruction. Now, number two, who are our neighbors? Well, number one, our loved ones. Number two, our friends. Every one of us have friends and close friends. But how about your unsaved friends? Did you tell them how to be saved? Bahalag dili sila mo to, basta na warningan nato sila about hell. Aron dili ta manubag sa ilang dugo at atubangan sa Dios. Dagang kanato naluwas tungod sa atong higala. Noon ako higala, grade 3 pa ko, ako siyang gipangita dito sa Manila, and I told them about the Lord Jesus Christ, and they get saved. Panday sa dito, si Crispin dumaog, o ako siyang giingnan, Pin, dito ko matulog sa inyong balay, perte niya pamaliba, ayaw dito do, kay luo ito akong balay. Kung bahala na Pin, basta dito ko matulog sa inyong balay, kadugay nakasugot siya, nakahinoktok siya. Oh, sige. Mga igsoon ko sige, what a blessing nga doon na tahigala.
The question is, did you tell them about the Lord Jesus Christ? And Proverbs 18:24, a man that had friends must shew himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Doon na higala nga labaw pa sa igsoon. A friendly Christian must shew himself friendly by sharing the gospel to them. A true friends will share the gospel. Amen? Kung tinuod ka higala, sulti sila sa maayong balita nga si Kristo muluwas, si Kristo namatay dito sa cross para bayad sa ilang mga sala. Kung dili nila dawaton si Jesus Christ, di nila isalikway nga ang ilang bayong buhat may makaluwas nila. Kung dili nila isalikway nga ang reliyon, dili makaluwas nila. Dapat ilang dawaton si Kristo nga ilang bugtong o personal nga maluluwas aron makaadto sila sa langit. Para ka mga tao karon ilang gisalikway si Kristo. Kailang, Pastor, wala man namo gisalikway si Kristo. Kung dili nimo tuhuan si Kristo nga siya ray makaluwas sa imong kalag, sama ra nga imong gisalikway siya. You believe Christ, but you not accept Christ, that is your only Lord and Savior. Number 3, people you don't know. Tanang tao gikawatan sa yawa, they're going to die without hope of eternal life. Ang ilang kalag gimahal sa Diyos, and we need to share them the gospel. Bisag unsa pa ka luoy sa mga tao, that person has a soul. O giyang kalag labaw pagbili sa tibuo kalibutan, and you need to care that person. That's the reason nga magsuporta sa atong mga missionaries ano maluwas ang mga tao nga wa ta kaila someday dito sa langit. Doon ay mga tao nga mo kumusta nimo, they are Chinese, they're from Thailand, Vietnamese. Why? Kung nagsupport ka, nag-usa ka sa naghulog sa atong faith, sa imong faith promise offering. Because that offering atong gisupport sa atong mga missionaries. Kaya doon ay mga tao nga din wa ta kaila nila, but they need to be saved. Amen? Apostle Paul nagsulti siya, utangan siya sa mga Greek. It means mga edukado nga tao, and the barbarians means mga uneducated nga mga tao. In other words, to all the people, sa tanang tao, utangan siya. Wala mag-loan sa Apostle Pablo, ha? Utangan siya because of the gospel. In Romans 1:14, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Utangan ta sa tang tao, makabayad lang taani kung atong masugilon sa maayong balita. When you're standing in your house, all your neighbors, utangan ka. And you can pay that debt. Makabayad lang ka sa imong utang kung imo silang masuginlan sa paagi sa kaluwasan. Kaya may isugilon, ang mayong balita ka, Pastor, dili ko kabalo pag usaon, pag witness. Kung uyon sa kapagluwas sa Ginoo, pagtuon, basaha, balik-balik ang tao, dapat ato silang masuginlan nga dili sila maluwas sa ilang kaugalingon, because that's what the Bible says. Then i-present si Jesus Christ, na si Jesus Christ is the only Savior. Kung ato siyang dawaton karon nga atong maluluwas, imoon tagaan ta niya kagahom nga mahimong anak sa Dios. Not last our enemies. Kita mga Kristohanon, dili ta mangaway, ha? Pero doon ay mga tao nga gusto nila nga mahimo nila tang kaaway, ila tang kontrahan, ila tang libakon, ila tang awayon, ila tang butang-butangan. Makig-away sila kanato because Satan blinded them. Di sila ganahan nato. Kaya gikawatan sila sa yawa sa ilang maayo nga mga pangunahuna. Jesus said, love your enemies. Amen? Lisod bahigugma sa kaaway. But it is the commands of God. By the grace of God, we can do it. Kinsa man ninyo diri na ay kontra, ay nalang magpataas sa inyong kamot. Did you love your enemies? O sa nga atong kontra, nga atong bana, nga atong asawa?
O sa nga atong kontra, nga atong anak, atong igsuon, atong silingan. In Matthew chapter 5, verse 44, "But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Share the gospel to them that hate us, and God loves their soul. Do good to them." Amin nyo, ang mga tao, gigong matanan na sa Ginoo. Kung wa pa na siya gipatay sa Ginoo, there's hope nga maluwas siya. Pastor, maldito kay ng tawhana, Pastor. Gikawat nga akong tanglad. Kanang tanglad, ang kalaglabaw pas tanglad. So na mumusulod sa SLB, diri sa simbahan, lagot na kay mga church staff. Pastor, ato na lang silang kaning puspusan kumusod ko. Ayaw in taon lang. Pagawsa lang ninyo, aboga lang ninyo. Kayo niyang mapuspusan ng ulo, anak. Wa naata diri aron mahimot ang blessing nila. Bisag awayon ta, ang Ginoo ray mo judge mo kastigo nila. And I saw people. Unsa nahitabo sa ilang kaugalingon. Na mga igsoon ko sa Ginoo, we need to love them because that's God's command. Their soul is important in the sight of God. Their soul will live forever. Now, mga higala, ang imong kalag magpabilin hangtod sa kangturan. If you are not saved, ang imong kalag suluban sa bagong lawas nga di na madunot o muadto sa lake of fire, maganto sa walay katapusan. Di nimo mangandam ka sa imong kaluwasan. Dili mo dawaton si Kristo nga imong maluluwas. Di ka, Lord, please come to my heart and save me. Because if you will not accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you will die of your sin, and the wages of sin is death. Death means hell, eternal damnation. Ug magantos ka sa impyerno sa walay katapusan, and your friends, and your neighbors, and your loved ones, and your enemies will go there in lake of fire kung wa sila maluwas. Magantos sila sa walay katapusan. The reason why buhi patakaron, because God wants to use you nga masuginlan sila sa maayong balita, magamit ka sa Ginoo. Now, Christian, kung di na ta magamit sa Ginoo, pagkaluwas na to, pagkaugma, uli enta sa langit, ay. Right? Pero nga nung bisag, usay magpabadlong ta, gibuhi pata sa Ginoo, giayo ta sa Ginoo, gitagaan tagmayong panglawas, gisustain ta sa Ginoo, because God wants to use your life nga mga tao nga wa maluwas, makakita sila sa kahayag ni Jesus Christ. O gilang tuhuan si Kristo nga ilang maluluwas aron makabaton sila sa kinabuhing dayon o kaluwasan sa ilang kalag. Our enemies, share the gospel to them that hate us. God loves their soul. Do good to them. That's very hard, right? Kung gisaway-saway kanila, iampo lang sila. Now, Apostle Paul, before, is the enemy of the church. Apostle Paul, sa una, kontra siya sa church, sa mga Kristohanon. He murdered Christian. But he got saved. After he got saved, he served God faithfully. Wa ka makasiguro ka na imong silingan nga sigig lutos nimo, sigig saway nimo, sigig kag awayon. Kung maluwas na sila, mas faithful para nimo sa Ginoo. Ang akong lula sa diyang makita na ako siya, o sayo og simba, nakaingong ko, nga grabe no. Ako lula sa unang moment, mas persecute mo, mubabag no, magdalag latigo, magdalag baston ba. Suko kay namo nga ni Bali, karon mag-una na namo sa simbahan, sa buhi pa siya. Kasi diha nga nagdaot siya. Ang akong mama mo nag-atima niya. Wala to siya mo simba, pero ang among simbahan o ang iyang balay, duur na kaayo.
inigwali sa pastor iyang madunggan. Ug sa mingon, Lorita, mukuyog ko ninyong simba. Ug sa diha nga nagsimba siya, wa ko kita sa kong lola nga niundang siyang simba. Hinoon, sa di na sa kakita, dito na lang sa iyang room. Kaya naglisod na tungod sa iyang health. Aba, Migson ko sa Ginoo, think about that. You neighbors, those people that persecute you, pray for them na masave sila. Maybe some of us, gi-prosecute mo, i-pray ninyo ang naglutos ninyo. Sa diha, nga, wa pa ka mabaptis, wa na amigo nimo ang mga tao, karon lain ang tinagdan nimo. Natural na siya because ang yawa, nasuko siya nga nahimo kang Kristohanon. Maybe some of us, gi-prosecute mo, i-pray ninyo ang naglutos ninyo and invite them to come with you in our service. Pastor, nasuko gunan ako, wa ka kabalo. After how many months ang Ginoo naghumok sa iyang kasing-kasing. Kung tanaw ninyo, nag-work na ang Diyos sa ilang kinabuhi, invite Him again. Amen? Amen? If somebody persecuted you, don't be discouraged, but be joyful because your persecution is one of the signs that you are truly saved. Kung tinuog ka na luwas, musunod ka sa Ginoo sa tubig sa bautismo, mudawaton nimo si Jesus Christ, niya musunod na ka, musimba na ka, daghang mga tao nga di ganahan nimo. That's the work of Satan. And you need to be strong for the sake that others mahimong blessing ang imong kinabuhi. Kinsa man ninyo diri nagsimba diri nga ang inyong mga siling, halay ka na, maayo na, di ba? Gamay ra kayo siguro, pero kasagaran nasuko nato. Kung pwede pa, ipaibot niya itong simbahan. That's normal. But we must love them. Di nato balusan ang dautan og dautan. Amen? In Matthew chapter 5, verse 11 to 12, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted thee the prophets which were before you. Amen? Blessed are you, blessed are ye, when men shall revile you. Kung nakadawat ka, grabe nga istorya kay Kristohanon, baptist na ka, rejoice! Amen? Usa na kailahanan nga anak na ka sa Ginoo. Ang mga tao ginagmalan sa yawa, gibinlan lagtag gamay nga kinabuhi sa espirituhanong bahin. Salamat nga naluwas ta. But how about the others? They need somebody to help them and willing to spend their time and money for souls. God wants us to help them. Christian, kung magpagamit ka sa Ginoo, ang Diyos mo bless ninyo sa mga material nga butang. Sometimes, nganong ang atong kinabuhing Kristohanon, dili ang Diyos makabless ka natong dugang because we are stingy. Pugna nato nga di ta kagasto like the Levites, the priests. Pagtanaw niya, basig makagasto ko nining tawana. Kung mga abig tagkalag, makagasto gyud ta. Amen? Makagasto sa time, makagasto ta og kwarta. Salamat ko ninyong na mga basketball teams tungod sa kalag, nakagasto ka mo, apan sultihan ta mo, every penny, every pesos kanyong gigasto para sa kalag. Ang Ginoo, mubalos ninyo, pilo-pilo pa nga pagbalos. Manidlog ta palihog. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Salamat, Lord, sa imong pagluwas namo. Salamat, Lord, nga ang kaluwasan libre o walay bayad, amo lang dawaton pinagi sa pagtuo. Lord, ako nagpray, if there is anyone this morning that are not saved, nga ilang dawaton si Kristo, nga ilang maluluwas, nga maluwas sila Ginoo. Lord, ako nagpray, nga ikaw mag-bless sa mga Kristohanon sa ilang kasing-kasing, na doon na sila compassion sa mga tao nga wa ma-save sa ilang loved ones, sa ilang mga higala, sa mga tao nga wa sila kaila, sa ilang mga tao nga nag-persecute nila. Tabangi kami Ginoo nga we obey your words, O God, na mahimuming blessing sa uban. Bless this invitation in Jesus' name. Remain standing, no one is looking around. With the piano will play very softly. Now ang ato nga
invitation. This is a very short invitation. If you are not saved, amo ka mga bisita, pero siguro dugay ka na nagsimba, pero sa imong kasing-kasing, you understand, nawa ka kasiguro pa kung mamatay ka, hapadulong ang imong kalag. May ka, Pastor, wa ko masayod kung mamatay ko, hapadulong ang akong kalag. Pero gusto ko makasiguro sa kaluwasan, dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Pasudlan sa imong kinabuhi, ayaw sa isalikway. Ang imong buhaton, ipataas lang imong tunga kamot, mailan nga imo siyang dawaton. Ano naman? Raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Ayaw kaulaw. Ayaw ikaulaw si Kristo. Ayaw sa ikaulaw. If you are, amen. I say, plenty of hands. Ato nagpataas sa iyang tunga kamot, sunod mo sa kong pag-ampo, aron madawat niyo si Kristo. Tanan nga nagpataas sa iyang kamot, sunod nining pag-ampo, aron nimong madawat si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Sunod nining nga pag-ampo na akong pagahimuon karon. Sunod din nga pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang tuhuan karon. Ako kang saligan nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Ang akong ngalan isulat diya sa libro sa kinabuhi diya sa langit. In Jesus' name, amen. Remain standing. No one is looking around. While you bow your head and close your eyes, Christian, have compassion to the lost. Dapat kita mga Kristohano, doon natay kaluoy, doon natay compassion sa mga kalag na wa maluwas. Maybe you are praying that God will bless your business, that God will bless your life. Maybe nag-eskwela ka, young people, nag-ampo ka nga, makita sa imong mga kaparintihan ang Ginoo nga nag-bless sa imong kinabuhi. Maybe doon na kayo pray, nagpadayon kang ampo sa imong mga silingan, mga kaparintihan, mga higala, na sila imong madala diya stilan sa Ginoo. Will you come and kneel down to the altar and talk to God? Now, Christian, if you are praying for a blessing, dapat para na sa mga kalag, and God, He will bless you. Will you come and kneel down to the altar? Lord, bless my life. Lord, bless me. So that, Lord, others will come to you na magamit ko, Ginoo, sa pagsugilon sa maayong balita. Please come. Come. At Diyos, nagulat ka ninyo, ngamuhan niyo sa tubangan. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your love, for your protection, for the blessing ay mong gibubo sa matag usa ka namo. Lord, ako nagpray nga mga Kristohano at Ginoo, they want to succeed in their personal life. Dili na para sa ilang kaugalingon, Lord, dili para kanamo, kundi dili para sa imong buluhaton. Because we want to share the gospel. Gusto namo, Ginoo, mabayaw ka sa among kinabuhi. Ka mga tao, Ginoo, makaila sila. We are your people, and ang among gituhuan, tinuod ang mayong balita. Ilang tuhuan, Ginoo. Lord, thank you for the people that came forward. Salamat sa mga kalag na save. Ako nag-pray nga mo grow sila spiritually. Lord, thank you for these people. They came forward. Bless them, O Father. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you.